Maging ang House Committee on Justice naniniwalang kailangan pang mas busisiin ang mga pahayag ni Ramil Madriaga. Ito'y matapos maglabasa ng ilang pahayag na mayroon daw butas ang ilan sa nilalaman ng affidavit nito. Ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Judea Bernardo. May ilang aspeto na I think will need further corroboration. No? Pero yung pong relevant to the confidential funds misuse, hindi naman yung tungkol sa motor. Ang mas relevant po tungkol sa confidential funds misuse, ito pong relation ni Mr. Madriaga, Mr. Kilala at Mr. Monsayak. Aminado si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na may ilang pahayag mula sa supplemental affidavit ng dati umanong aide at bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga ang nangangailangan pa ng mas mabigat na pagpapatunay at ebidensya. Ito'y matapos magsulputan ang mga pagdududa dahil sa umanong inconsistency sa mga naging pahayag ni Madriaga sa nakaraang Committee on Justice hearing kaugnay ng impeachment complaints laban sa BC. Isa na umano rito ang ipiniresentang tseke ni Madriaga na ipinakuha at ipinadala umano sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa huyan doon sa mga rin-raise no, na mga questions on the credible testimony no, ni Mr. Madriaga, I think that is best asked of Mr. Madriaga and Mr. Palad, yung pong kanya pong abogado. I think meron ho silang ginawang paliwanag patungkol po sa bagay po na ito. Sa pinakabagong dokumentong inilabas ni Ridon mula sa Land Transportation Office, makikita ang mga motor na binanggit ni Madriaga sa kanyang affidavit na ipinabili umano sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa halagang 25 million pesos noong 2021 para ipagamit kay Vice President Sara. Kailangan pa ho ng dagdag ng patunay kung kanino ho nang galing ito pong pondo sa pagbili po ng mga motor at ng mga sasakyan. So, kailangan ho ng dagdag pang ebidensya. Isa pa sa mga dapat umanong patunayan ni Madriaga ay ang kredibilidad ng mga tseke na ipinresenta nito sa komite, kung saan sinabi niyang pinakuha umano sa kanya ni Duterte ang nasabing mga tseke sa kanilang safe house. Isa sa mga tseke ay naglalaman ng 84,200,000 pesos. Ang pagbanggit po sa supplemental affidavit ay binigyan po ng pera ni dating Pangulong Duterte si Mr. Madriaga para po bumili ng mga motor, supposedly for the use of the Vice President. So, that entire line of testimony, yan po ay kailangan pa ng dagdag pong corroboration ebidensya. Samantala, inilabas na rin ng Commission on Audit o COA ang dokumento kung saan inaatasan nito si VP Sara na ibalik ang tinatayang 375 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President, kaugnay ng umanong paglabag sa umiiral na patakaran sa paggastos ng pondo ng bayan. Mula rito sa House of Representatives, ako po si Judea Bernardo, DTV News.